Hello sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang seryosong issue, ang mga scam sa cryptocurrency. Isang partikular na uri ang nagdudulot ng malawakang pinsala, ang pig butchering. Ang mga scammer, tinatrato nila ang kanilang mga biktima na parang baboy, pinapataba sa mga pekeng pangako at pekeng pagmamahal. Tapos, kukunin nila ang lahat, iiwan ng mga biktimang sira ang loob at walang-wala. Ang scam na ito ay isang maingat na planadong gawain. Ang mga scammer ay naglalaan ng mga linggo, minsan mga buwan, para makuha ang tiwala ninyo. Gumagawa sila ng detalyadong pekeng pagkatao online. Ang layunin nila ay makabuo ng malalim na koneksyon sa inyo. Kapag nabuo na ang ugnayang ito, dahan-dahan nilang ipapasok ang ideya ng pag-invest sa cryptocurrency. Nangangako sila ng malaking kita na may maliit lang na panganib. Ang terminong pig butchering ay orihinal na galing sa Chinese na salita, Shajupan. Ang baboy ay ang biktimang walang kamalay-malay at ang pagkatay ay ang pagnanakaw ng kanilang pera. Ang pag-unawa sa scam na ito ang unang hakbang para protektahan ang inyong sarili. Sa pag-aaral natin sa kanilang mga taktika, makikilala natin ang mga babala. Halina't alamin pa natin ito. So, paano nga ba karaniwang nagsisimula ang bangungot na ito? Madalas, nagsisimula ito sa isang simpleng mensahe. Ang mensaheng ito ay maaring galing sa taong hindi mo kilala. Maaring lumitaw ito sa social media account mo, sa isang dating app, o kahit sa text message. Gumagamit ang mga scammer ng maraming platform para makahanap ng mga posibleng biktima. Ang unang kontak ay madalas pala kaibigan at parang ordinaryo lang. Maaring sabihin nilang aksidente nilang nakita ang profile mo o magkomento tungkol sa pareho ninyong gusto. Ang mga scammer na ito ay napakapasensyoso. Nakatuon sila sa pagbuo ng pagkakaibigan o romansa. Makikipag-chat sila sa iyo araw-araw, magtatanong tungkol sa araw mo, mga pangarap, at mga alalahanin. Nagbabahagi sila ng sarili nilang pekeng kwento para magmukhang kapareho mo sila ng nararanasan. Gusto nilang maging mahalagang bahagi ng buhay mo. Itong proseso ng dahan-dahang pagkuha ng loob mo ay mahalaga para sa kanilang scam. Gusto nilang magtiwala ka sa kanila ng lubusan. Madalas silang gumagamit ng mga magagandang profile picture, karaniwang ninakaw mula sa mga inosenteng tao o modelo. Ang kanilang mga online na pagkatao ay maingat na ginawa para hindi ka na mag-alinlangan. Mag-ingat ng mabuti sa mga biglaang mensahe mula sa mga hindi kilala. Laging maging maingat. Kapag nagka-contact na, sisimula na ng scammer ang mabagal na proseso ng pagkuha ng tiwala mo. Ito ang yugto ng pagpapataba sa pig butchering scam. Naglalaan sila ng maraming oras at pagsisikap sa yugtong ito. Maaring kausapin kanila ng ilang linggo o kahit ilang buwan. Gusto nilang maging isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Gumagawa sila ng ilusyon ng isang tunay at mapagmalasakit na relasyon. Madalas silang magbabahagi ng mga detalye tungkol sa kanilang tila matagumpay na buhay. Ipinapakita nila ang isang buhay na malaya sa problema sa pera at puro madaling kita. Ginagawa ito ng patago sa simula, parang nagtatanim ng ideya sa isip mo. Habang lumalalim ang pekeng relasyon, nagsisimula ng lumitaw ang tunay na motibo ng scammer. Magsisimula silang magmungkahi na ikaw rin ay maaaring magtagumpay sa pera. Mag-aalok sila na gabayan ka, na parang espesyal ito at siguradong kikita ka. Sinasamantala nila ang iyong pagnanais para sa mas magandang buhay at ginagamit ang iyong tiwala. Ang manipulasyon ay madalas na napakagaling. Ginagamit ang mga emosyon ng tao tulad ng pag-asa, takot at kagustuhang kumita. Para sa biktima, ito ay daan patungo sa pagkasira ng puso at pagkawala ng pera. Matapos makuha ang iyong tiwala, ipapakilala ng scammer ang investment. Igigya kanila sa isang cryptocurrency trading platform. Ang mga platform na ito ay mukhang propesyonal at totoo. Pero ang mga ito ay peke at kontrolado ng mga scammer. Hihikayatin kanilang mag-invest ng maliit na halaga. Ang maliit na investment ay magmumukhang mabilis na lumalaki. Ang mga numerong nakikita mo ay hindi totoo. Gawa-gawa lang ito ng mga scammer. Pipiliting kanilang mag-invest ng mas malalaking halaga. Sa huli, maglalaho ang scammer at hindi na mabubuksan ang pekeng platform. Doon mo malalaman ang masaklap na katotohanan, ubos na ang pera mo. Ang mga pig butchering scam na ito ay lalo pang nagiging mapanganib. Gumagamit na ngayon ang mga scammer ng mga modernong teknolohiya. Ang artificial intelligence o AI ay isa sa kanilang mga bagong gamit.
Tinutulungan sila ng AI na gumawa ng mas kapani-paniwalang peking mga profile. Nakakagawa ito ng mga litrato, video, at kahit voice message na mukhang totoo. Dahil dito, mas mahirap malaman kung peke ang isang tao online. Matutulungan din sila ng AI na sumulat ng mga mensaheng nakakaakit na bagay sa partikular na biktima. Ang panggagaya o impersonation ay isa pang mahalagang taktika. Maaring magpanggap ang mga scammer na sila ay mga sikat na tao o kilalang eksperto sa pera. Gumagawa sila ng mga peking social media profile at website na mukhang totoong totoo. Ang paggamit ng AI ay nagpapahintulot din sa mga scammer na gawing automatiko ang ilang bahagi ng kanilang operasyon. Kaya nilang makipag-usap sa maraming biktima ng sabay-sabay. Ginagawa nitong mas komplikado at mas mahirap matukoy ang kanilang mga scam. Ang teknolohiyang dapat sana ay tumutulong sa atin ay ginagamit sa masamang paraan. Ang kaalamang ito ay mahalagang bahagi ng ating depensa. Ang epekto ng pig butchering scams ay talagang nakakawasak. Madalas, nawawala sa mga biktima ang lahat ng kanilang naipon sa buong buhay. Ang iba ay nawawala ng perang pangretiro. Ang iba naman ay nababaon sa malaking utang. Ang nawawalang pera ay maaring sobrang laki. Maraming tao ang nawala ng daan-daang libo. Ang kabuuang halagang nanakaw sa pamamagitan ng mga scam na ito ay napakalaki. Isa itong problema sa buong mundo na nakakaapekto sa napakaraming tao at pamilya. Ang pangarap na mabilis na yaman ay nagiging isang bangungot sa pera. Pero ang pinsala ay hindi lang sa pera. Ang epekto sa damdamin at isip ay matindi. Nakakaramdam ang mga biktima ng matinding pagtataksil. Nagtiwala sila sa isang tao na akala nila ay kaibigan o karelasyon. Maari itong humantong sa pakiramdam ng hiya, pagsisisi at pagkapahiya. Ang karanasan ay maaaring magdulot ng matinding stress, pagkabalisa at depresyon. Ang mga sugat sa damdamin ay maaring manatili habang buhay. Ang muling pagbangon pagkatapos ng ganitong mapaminsalang karanasan ay mahirap, pero posible ito sa tulong at katatagan ng loob. Bagamat malaking banta ang pig butchering, hindi lang ito ang nag-iisang crypto scam. Gumagamit ang mga scammer ng marami pang ibang daya para magnakaw ng pera. Isang karaniwang uri ay ang mga peking website. Ito ay mga peking website na kamukha ng mga toong crypto exchange o investment platform. Isa pang mapanganib na paraan ay ang mga tinatawag na crypto drainer. Gumagawa ang mga scammer ng mga mapalinlang na website o app. Nililinlang kanila para ikonekta ang iyong crypto wallet sa mga site na ito. Kapag nakakonekta na, maari nilang ubusin lahat ng crypto mo. Ang mga scam na may tema ng investment ay karaniwan din. Kasama dito ang High Yield Investment Programs o HYPS. Ang mga Bitcoin mining scam ay isa pang halimbawa. Nag-aalok ang mga scammer ng peking investment sa Bitcoin mining. Ang mga liquidity mining scam naman ay nangangako ng malaking kita para sa pag-iipon ng crypto, pero hindi mo naman may lalabas ang pera mo. Tapos, nariyan din ang mga advance fee scam, kung saan kailangan mo munang magbayad bago mo makuha ang ipinapangako nila. Maging alerto sa iba't ibang taktikang ito. Ang kaalaman ang iyong pinakamahusay na depensa laban sa mga tusong scammer na ito. Ang unang tuntunin ay laging magduda. Maging napakaingat sa mga biglaang mensahe o alok. Totoo ito lalo na kung tungkol sa mga investment. Kung ang isang taong kakakilala mo lang online ay nagsimulang magsalita tungkol sa madaling pera sa crypto, dapat kang kabahan. Kung mangako sila ng garantisadong malaking kita na walang panganib, halos siguradong scam iyan. Magsaliksik ka mismo. Bago mag-invest ng anumang pera, alamin kung sino ang tao, ano ang platform, o anong kumpanya yan. Suriing mabuti ang mga website address. Protektahan mong mabuti ang iyong personal at financial na impormasyon. Huwag na huwag ibabahagi ang iyong mga private key sa iyong mga crypto wallet. Maging napakaingat sa mga hinihinging bayad o advance fee. Manatiling may alam tungkol sa mga pinakabagong taktika ng scam. Kung ang isang alok ay parang napakaganda para maging totoo, malamang hindi nga ito totoo. Magtiwala sa iyong kutob. Kung may nararamdaman kang mali, mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Ang mundo ng cryptocurrency ay kapana-panabik para sa marami. Nag-aalok ito ng mga bagong posibilidad pero umaakit din ng maraming kriminal. Ang laban kontra sa mga crypto scam ay isang patuloy na labanan. Habang umuunlad ang teknolohiya, ganoon din ang mga taktika ng mga manlolokong ito.
Mabilis silang gumamit ng mga bagong kagamitan tulad ng AI. Nakakahanap sila ng mga bagong paraan para samantalahin ang tiwala at damdamin ng mga tao. Ang pananatiling alerto ay hindi lang isang beses na pagsisikap. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral at pag-iingat. Ang edukasyon ay isang malakas na sandata sa labang ito. Ibahagi ang natutunan mo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Pag-usapan ang mga panganib ng pig butchering at iba pang crypto scam. Ang pagiging alerto ng lahat sa komunidad ay makakalikha ng mas matibay na depensa para sa bawat isa. Kung hinala mo na tina-target ka ng isang scammer, itigil mo na agad ang pakikipag-ugnayan. I-report ang insidente sa pulisya at sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Ang pang-akit ng mabilis na yaman ay maaring malakas, pero ang pagbuo ng tunay na yaman ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Manatiling may alam, manatiling maingat, at manatiling ligtas. Alamin kung paano nagiging ligtas ang mga cryptomulus community sa mga scams na ito.